Ayan, so nakaka-excite and very promising ang bagong programa ng YouTube. Okay, so yung YouTube Shorts nga na tinatawag, okay? Bago natin pag-usapan yan ay ano nga ba ang mga dahilan, mga kailangang tingnan? Bakit napaka-baba ng ating kinikita sa YouTube? At bakit napakahirap nating maparami yung ating mga subscribers? Ano nga ba yung pinakang matinding dahilan? Okay? So, bakit mababa yung ating kinikita sa kabila ng napakarami namang public watch hours? So, na kung tutuusin, lampas-lampas, no? Ng 4,000 watch hours. Pero bakit napakababa ng ating kinikita? Ito ay dahil sa mayroong mga guidelines, may mga requirements imposed ang YouTube at hindi 100% natutupad natin ang mga requirements na ito. Akala natin okay na yung mga ini-upload nating mga videos sa YouTube. Pero alam nyo ba na ang YouTube ang isa sa pinakamatalinong website, no? Hindi lang sa Pilipinas, sa lahat po ng dako. Dahil nasa kanila ang pinakamaraming data na naka-store sa database ng Google in general. Okay? So pag-uusapan natin yan sa bandang huli kung bakit at paano. Ito yung bagong eligibility criteria upang maging ganap na partners ng YouTube. Dapat mayroon kang 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, at ang pinakang malupit na requirements ay ang pagkakaroon ng 10 million views. Okay, oh my God. Napakahirap nito para sa mga baguhan, para sa mga neophyte, para sa mga nag-uumpisa, no, na gumawa ng channel. Pero mayroong solusyon. Hindi ibig sabihin na requirements po yun. No? Yun po ay option lamang. Okay? Ang unang option ay dapat mayroon kang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. At dapat mangyari ito sa loob ng 120 days. Okay? Yung isang requirements, 1,000 subscribers at 10 million public views in 90 days. So, dapat masunod mo ito in 120 days and 90 days. Mayroong timeline. Mag-uumpisa ang YouTube Shorts at iba pang mga paraan para kumita bukas, February 1, 2023. Okay. Dapat yung ina-upload nating o i-upload nating content ay original. Okay? Dahil kung hindi original yung i-upload natin, magiging ineligible tayo para sa YouTube Shorts. Okay? Paano? Yung mga content ng ibang creators, maaari ba itong i-post? Maaari. Pero kailangan ninyong baguhin, i-edit at dagdagan yung videos na yon na dapat hindi kaparehong content ng ibang creators. Okay? Bawal din yung artificial or fake views. No? Halimbawa, meron tayong live o kaya merong Facebook live. Sasabihin nating panoorin ninyo yung aking YouTube channel at magkakaroon kayo ng 100 pesos GCash. Madali pong malaman yan ng YouTube dahil sa talino, no, sa ganda ng algorithm nila. Ito yung hitsura ng YouTube Shorts videos. Okay? So, sa isang videos, dapat nakapahalang yung inyong videos at dapat maayos yung pagkakagawa dahil sa taas o kaya sa baba matatagpuan yung mga ads. Okay. So, ito yung pinakang importante. Napakalaki kasi ng cuts ni YouTube dito o ng YouTube dito na aabot ng 45% of the income ng mga creators. Okay. So, sabi dito ay ibabayad o gagamitin ang 45% na yun para sa licensing ng music na gagamitin sa ating YouTube Shorts. Alright? So, totoo, no, tama na maaari tayong maglagay ng music track sa ating YouTube Shorts. Okay.
Para hindi tayo makopyright, dapat sundin natin yung guidelines. O, anong ibig sabihin? Ano ba yung guidelines na ito? Dapat yung music na ating isasama sa ating video, no, sa ating shorts videos ay dapat manggaling sa studio, YouTube studio. Dapat makikita, manggagaling sa libraries mismo ng YouTube yung music. Kapag ang music ay mula sa ibang areas, ibang website, sa desktop mo o kaya sa ibang social media nang galing sa Facebook, dinownload ang music, inilagay o inilapat sa inyong content, makaka-copyright kayo. Okay? Makaka-copyright kayo kasi ang allowed lamang na music na dapat ninyong ilagay sa YouTube Shorts ay yung mga music na kung saan ay matatagpuan sa music library ng YouTube Shorts. Okay? So, ang dami pong music library sa YouTube. So, maghanap lang kayo doon, mamili kayo doon ng nararapat na music. So, sa tingin ninyo, ano nga ba yung pinaka magandang tunog na madami ang nanonood? Okay? Maraming data ang YouTube.